Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. May mga taong dumarating sa buhay mo na parang tahanan, mainit, pamilyar, kumpleto. Ganon si Riel para kay Jade, at ganon din si Jade para kay Riel. Noon, pero kahit ang pinakamagandang tahanan, pwedeng mabiyak kapag napuno ng sama ng loob, pagod, at mga salitang hindi nasabi. Sa 5 taong pagsasama nila, unti-unting nawala ang lambing, napalitan ng sigaw, at nauwi sa tanong na pinakamahirap sagutin. Bakit parang hindi na tayo tulad ng dati? Isang gabi, matapos ang pinakamalala nilang away, parehong napaupo sina Jade at Riel sa magkahiwalay na sulok ng kwarto. Parehong humihinga ng malalim, parehong pinipilit ngumiti, parehong nararamdamang hindi na gumagana ang tayo. At sa gitna ng katahimikang iyon, halos sabay silang napabulong. Sana kaya kong bumalik. Sana may chance pa. At parang dininig ng mundo ang dasal na hindi nila lubos na sinasabi. Pagmulat nila kinaumagahan, bumalik sila sa sarili nilang 20-year-old selves. Panahon bago sila nagkakilala. Bago nagkaaway, bago nagkasakitan, bago naging sila, ngayon nasa harap nila ang tanong na hindi nila napili noon. Kung kaya mong ulitin ang lahat, pipiliin mo pa ba ako? At kahit hindi nila inaamin, pareho nilang alam. Kahit bumalik man sila sa nakaraan, dala pa rin nila ang sakit ng hinaharap. Nagising si Jade sa kwartong hindi niya inaasahan. Maliit, makalat, at puno ng posters ng bandang matagal na niyang kinalimutan. Naka-oversized shirt siya na kulay faded black. At hindi pa siya nagme-makeup. Narinig niya ang sariling boses, mas bata, mas magaan. Ano to? Bulong niya. Lumapit siya sa salamin. Doon siya napahawak sa bibig niya. Hindi iyon ang mukha niyang pagod, puyat, at halos walang sigla kagabi. Ito ang mukha niyang 20 taong gulang bago niya nakilala si Riel. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi ito panaginip. Sa kabilang dulo ng syudad, nakaupo si Riel sa gilid ng kama. Nanginginig ang kamay habang hawak ang lumang phone na may keypad. Nakadungaw siya sa salamin. Kita ang buhok niyang mahaba, medyo kulot, at ang mga mata niyang puno pa rin ng ginawa niyang iyak kagabi. Kahit ngayon ay mas bata rin siya. Hindi pwedeng totoo to, yusal niya. Pero totoo, pareho silang bumalik. Pagbaba ni Jade para bumili ng tubig sa tindahan, hindi siya mapakali. Tumigil siya saglit, huminga ng malalim at pumikit. Kung nandito ako, nandito rin siya. At parang sinadya ng tadhana. Pagsingit niya sa pila, may nabangga siyang balikat. Mabango, malambot ang hawak, familiar. Paglingon niya, halos tumigil ang mundo. Si Riel, mas bata, mas innocent. Walang bakas ng sakit na pinagdaanan nila sa future. Nanigas si Jade. Nanigas din si Riel. Parang parehong huminto ang puso nila sa parehong segundo. Si Jade? Mahina, parang nagdadalawang isip na boses. Riel? Sagot ni Jade, halos bulong, halos pakiusap. Wala pang 1 minuto, pero dumaan ang 5 taon sa pagitan nila. Ang mga iyak, ang mga pagsigaw, ang pagsuko, ang pagbitaw, lahat parang sumingit sa katahimikan. At sa gitna ng tensyon na iyon, unang nagbaba ng tingin si Riel. Bakit nandito ka? Nagbukas ang bibig ni Jade pero walang lumabas. Paano niya sasabihin? Paano niya ipapaliwanag? At bago pa siya makasagot, umiling si Riel. Umiwas ng tingin, parang nasaktan bigla sa presensya niya. Jade, hindi ko kaya to. Hindi ko kaya makita ka ngayon. At tumalikod si Riel. Tumayo si Jade sa gitna ng pilahan.
Hawak ang bote ng tubig. Nanginginig ang dibdib. Gusto niyang habulin. Gusto niyang sabihin. Gusto niyang yakapin, pigilan, suyuin, ulitin ang lahat. Pero hindi niya ginawa. Bumulong lang siya sa hangin. Kahit alam niyang hindi iyon maririnig ni Riel. Pero ako, handang ulitin ka. Pag-uwi ni Jade, hindi niya alam kung mas matutuwa ba siya o mas masasaktan. Ang bigat sa dibdib ay parang dalawang mundo, ang dati nilang pagmamahalan at ang wakas na pinagdaanan nila. Pagbagsak niya sa kama, tinakpan niya ng unan ang mukha niya. Hindi pa ako handang makita siya ulit. Pero bakit parang hinahanap ko siya? Pinilit niyang kalmahin ang sarili, pero kahit pumikit siya, mukha ni Riel ang nakikita niya. Hindi ang Riel na huli niyang nakaaway, kundi ang batang Riel yung ngiti pa lang. Lundo na ang tuhod niya. Samantala, si Riel ay naglalakad ng mabilis pa uwi, halos hindi makahinga. Ang puso niya parang tumatakbo sa loob ng dibdib niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama niya, pinupunasan ng luha na hindi niya alam kung bakit tumulo. Hindi pa ako handa harapin ka, Jade. Bulong niya. Hindi pa rin ako healed. Kahit bumalik sila sa nakaraan, dala pa rin niya ang sakit ng hinaharap. Mga salitang tinapos nila sa sigawan, mga gabing nakatalikod sila sa isa't isa, mga pangakong hindi nasunod. At kahit nakita niyang mas bata si Jade, alam niyang pareho lang sila ng nararamdaman. Kinabukasan, habang naglalakad si Jade papunta sa university, hindi niya naiwasang tumingin-tingin. Hindi siya magpapanggap. Umaasa siyang makita si Riel. Pero hindi. Wala. Sa classroom nakaupo siya sa likod. Tahimik. Nagpapanggap na normal ang lahat, pero tanging paghinga niya lang ang maingay sa loob niya. At doon biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Riel. Mas bata, mas tahimik, at mas iwas tingin. Naglakad si Riel papunta sa upuan sa unahan. Pero sandaling nagtagpo ang mata nila. Isang segundo lang, pero sapat para gumulo ang mundo ni Jade. Sapat para mapalunok si Riel. Sapat para maalala nilang dalawa ang huling gabi nilang magkasama. Ang mga salitang pagod na ako at hindi na kita maramdaman at baka mas okay kung maghiwalay tayo. Nagiwas agad si Riel ng tingin, pero hindi si Jade. Pagkatapos ng klase, papalabas na si Riel nang may humarang sa harapan niya. Riel? Malambot maingat na boses. Takot makasakit, takot masaktan. Huminto si Riel pero hindi niya matingnan si Jade. Hindi pa ba tayo tapos? Mahina niyang sabi, nanginginig. Dumaan na tayo sa pakikipaghiwalay. Ayoko ulitin yun. Huminga ng malalim si Jade. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya umatras. Pero ramdam niya ang tibok ng puso niyang nagmamakaawa. Hindi kita hahabulin. Pinigil niya ang sariling boses na halos mabasag. Gusto ko lang maintindihan bakit tayo nandito ulit. Lumingon si Riel unti-unti. Parang may dinadalang bigat na hindi niya kayang buhatin. Jade. Huminto siya, napapikit. Paano kung ibinalik lang tayo para matutunan na hindi lahat ng minahal mo dapat mong ipaglaban ulit? Para siyang tinuhog sa dibdib. Mas masakit pa kaysa sa hiwalay ang pinagdaanan nila. Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung paano. At tumalikod si Riel, humakbang palayo, hindi na lumingon. At tulad ng dati, nanatili si Jade na nakatayo. Tahimik, walang nagawa. Habang papalayo ang tanging taong hindi niya natutunang hindi mahalin. Lumipas ang ilang araw na parang mabagal na bagal kay Jade. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili.
Kung hindi ko siya hahabulin, bakit parang lalo ko siyang hinahanap? Hindi niya alam kung dapat ba niyang sundin ang sinabi ni Riel o dapat ba niyang pigilan ang sarili niyang puso. Pero ang totoo, kahit hindi niya sabihin, kahit iwasan niya, hindi niya kayang hindi pansinin si Riel. Sa library, doon nagsimula ang pagbabago. Pumasok si Jade sa library para magpahinga, pero doon niya nakita si Riel, nakaupo sa isang mesa, nakayuko, nag-aaral. Buhok niyang tumatabing sa pisngi at ang mga mata niyang nakafocus sa libro. Napatigil si Jade, tumigil ang oras, tumigil pati paghinga niya. At sa hindi niya inaasahan, napatingin si Riel sa kanya. Hindi sila agad nagsalita, pero sa sandaling nagtagpo ulit ang mga mata nila, ramdam nilang pareho. Hindi ito simpleng pagkikita, hindi ito chance, hindi ito aksidente. Ito ay isang alaala ng unang beses na nagkita sila sa library noong college, kung saan unang nagtanong si Jade, "Pwede bang dito ako?" At kung saan unang ngumiti si Riel. Pero ngayon, walang ngiti, walang kembot ng kilig. Wala, tanging bigat ng nakaraan ang nasa pagitan nila. "Pwede bang dito ako?" Tanong ni Jade. Maingat, halos bulong. Hindi sumagot si Riel agad. Nagtagal lang ilang segundo bago siya tumango. "Sige." Umupo si Jade sa tapat niya. Tahimik, tense, kabado. Nagbukas siya ng libro, pero hindi naman niya maintindihan ang kahit isang salita. Puro kabog ng dibdib at pag-aalinlangan ang naririnig niya. Hanggang sa nagsalita si Riel, hindi tumitingin sa kanya. "Alam mo, kahit bumalik tayo sa nakaraan, mahina, parang kinakausap ang sarili. Ramdam ko pa rin ang lahat ng nangyari sa future." Tumaas ang tingin ni Jade. Ako rin. Napasikip ang hawak ni Riel sa ballpen. Hindi pa rin siya tumitingin kay Jade. Pero umiiyak na ang boses niya. Bakit ang sakit pa rin? Hindi alam ni Jade kung dapat ba siyang lumapit o manatiling nakaupo. Pero napalunok siya kasi hindi pa tayo nag-heal. Doon lang tumingin si Riel sa kanya. Sa unang beses mula nang bumalik sila, may nakita si Jade sa mga mata niya ngayon. Si Riel na minahal niya. Ang Riel na lumalaban. Ang Riel na natatakot pero sumusubok. At mahina nanginginig na boses tinanong ni Riel, "Jade, kung binibigyan tayo ng second chance." Tumigil siya, huminga ng malalim. "Bakit parang natatakot akong piliin ka ulit?" Nasaktan si Jade. Pero hindi siya galit. Hindi magulo ang isip niya. Hindi siya sumigaw. Kalmado. Totoo. Masakit pero totoo. Kasi alam mong kaya kitang saktan. Hinina niya pero malinaw. At alam kong kaya mo rin akong saktan. At doon, pumatak ang luha ni Riel. Tahimik lang pero sunod-sunod. Hindi na nakapigil si Jade. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit sa tabi ni Riel. At marahang hinawakan ang balikat niya. Hindi para hilahin. Hindi para pilitin. Hindi para ayusin lahat agad. Kundi para sabihin, nandito lang ako. Kahit hindi mo ako piliin. At sa unang pagkakataon mula nang bumalik sila, tumayo si Riel. Humarap kay Jade. At mahina, halos pabulong pero malinaw. "Jade, natatakot ako. Pero hindi kita kayang hindi mahalin." At doon, parang muli silang bumalik sa simpleng Jade at Riel. Dalawang batang babae na hindi pa nabibigat ng mundo, hindi pa inuubos ng panahon, hindi pa sinasaktan ng kamalian. Pero kahit anong tamis ng sandaling iyon, may lalim sa mga mata nila na nagsasabing, alam nating dalawa na hindi tayo magtatagal. Pagkatapos ng gabing iyon sa library, hindi na maikakaila. May kung anong bumalik sa pagitan nila.
Hindi lambing, hindi kilig, kundi familiarity. Yung pakiramdam na kahit ilang taon kang lumayo, isang tingin lang kilala mo pa rin siya. Yung tipong kahit pilitin mong umiwas, may hila ang puso mo papunta sa kanya. Pero may problema, pareho nilang alam kung saan hahantong to. At pareho nilang alam, hindi sila dapat bumalik sa dati. Pagkatapos ng klase, habang naglalakad pa uwi si Jade, may naramdaman siyang presensya sa likuran niya. Paglingon niya si Riel. Hindi ito nagkikibit balikat. Hindi rin nangingiti. Tila ba nangingimi? Parang may gustong sabihin pero hindi sigurado kung dapat. Hinintay mo ako? Tanong ni Jade. Nag-iwas ng tingin si Riel. Hindi. Napadaan lang. Pero parehong alam nilang pareho. Hindi totoo yon. Tahimik silang naglakad. Magkahiwalay ng kaunti. Sapat para masabi mong hindi sila magkasama, pero sapat din para sabihin mong ayaw nilang magkalayo. Habang naglalakad, si Jade ang unang nagsalita. Riel, naalala mo ba yung unang beses na nag-away tayo? Napakunot ang noo ni Riel. Yung tungkol sa late ka sa date natin? Napangiti ng mahina si Jade. Hindi. Yung tungkol sa birthday ko. Napatigil si Riel. Tumingin siya kay Jade. Mas malalim, mas may kirot. Mahina niyang sagot. Nagtampo ka kasi akala mo nakalimutan ko. Tumango si Jade. Tapos nagalit ka kasi pinilit kong maging okay kahit hindi naman ako okay. Kasi ayaw mo akong masaktan, sagot ni Riel halos buntong hininga. At ayaw mong umamin na kaya mo rin akong masaktan, balik sagot ni Jade. Sandaling katahimikan. Masakit na totoo. Sa waiting shed. Umulan bigla ng malakas kaya pareho silang napatakbo papunta sa waiting shed. Basang-basa ang buhok nila, nanginginig. Pero parehong hindi nagrereklamo. Tumayo sila sa ilalim ng maliit na bubong. At doon sa isang sulok, tumitingin si Riel sa ulan, habang si Jade ay palihim na nakatingin sa kanya. Na mahina parang hindi kayang pigilin. Nagsalita si Jade. Na-miss kita. Napalingon si Riel, nanlaki ang mata. Hindi niya agad nasagot. Hindi niya alam kung dapat o hindi. Kayas niya lang nasabi. Jade, hindi mo dapat sinasabi yan. Lumapit si Jade kaunti pero hindi siya humawak. Bakit? Huminga ng malalim si Riel. Lumamang ang bigat, hindi ang lambing. Kasi alam nating hindi tayo dapat bumalik sa isa't isa. Masakit. Mas masakit kaysa sa hiwalayan nila. Riel, bakit? At doon lumapit si Riel. Mas malapit kaysa kanina. Pero ang boses niya, mahina, punit, puno ng katotohanan na ayaw nilang tanggapin. Kasi kahit ilang beses pa tayong ibalik ng tadhana, pareho pa rin tayong hindi marunong magmahal sa tamang paraan. Hindi nakasagot si Jade. Tumulo lang ang luha niya kahit nakangiti siya ng bittersweet. Pero kaya pa nating subukan. Mahina niyang pakiusap. Umiling si Riel. Jade, kaya natin. Pero hindi ibig sabihin dapat natin. At ang mangiti ni Jade na dati laging para kay Riel, ngayon ay unti-unting nabasag. Tumigil ang ulan, pero hindi natapos ang sakit. Tahimik silang naglakad papalayo sa waiting shed. Magkasabay pero hindi magkahawak. Magkalapit pero hindi magkaangkin. At sa bawat hakbang, paunti-unti nilang naramdaman. Bumalik sila para maramdaman ulit kung bakit sila bumitaw. Lumipas ang ilang linggo, magkasama sa parehong campus. Pero para silang estranghero sa isa't isa. Hindi na sila nagkakausap ng malalim. Hindi na sila nagkakaroon ng mga sandaling katulad ng dati. Pero sa gabi bago matulog parehong naiisip, ano kaya kung sinubukan natin ulit? Ngunit may katotohanang hindi nila kayang balewalain. Hindi na sila parehong tao. Ang reunion. Isang gabi habang naglalakad si Jade sa park, may nakita siyang pamilyar na silweta. Dahan-dahan pinalapit niya ang sarili.
At sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya si Riel. Pareho silang nagulat, parehong huminto. Hindi sila nag-usap agad. Hindi kailangan. Ang mga mata nila ang nagsalita. "Hello, mahina." "Hi," sagot sa bulong. Tumayo lang sila sa tabi ng isa't isa, tahimik, nagmamasid. Pareho silang may iniinom na kape. Parehong may ngiti na hindi buo. Dahil sa kabila ng reunion na ito, pareho silang may pamilya na. Riel hawak ang kamay ng partner niya, malambing na hawak. May ngiti na kay Jade ikilala bilang pamilyar pero hindi sa kanya. Jade, kasama ang partner niya rin nakangiti. Pero may lungkot sa mata. Ang sandali, lumapit si Riel sa kanya ng sandali lang. Tinititigan si Jade ng tahimik. At sa isang napakaikling sandali, naramdaman nila ulit ang dating koneksyon, ang kilig, ang sakit, ang pagmamahal na hindi nila malilimutan. "Kumusta ka na?" "Mahina, halos bulong." "Mabuti," sagot ni Jade, halatang may bigat sa boses. Tumigil ang mundo sa ilang segundo. Parang gusto nilang humawak ng oras, pero alam nilang hindi pwede. Ngumiti lang sila sa isa't isa. Mahina, bittersweet. At sa sandaling iyon parehong naalala, may mga pag-ibig na dumating sa maling panahon. Pagpapasensya sa puso, walang halik. Walang yakap, walang pangakong babalik. Ngunit may pangako silang hindi nasabi sa salita. Hindi kita malilimutan. Pareho silang tumalikod, naglakad palayo sa isa't isa. At sa bawat hakbang, dala-dala ang alaala ng pag-ibig na kahit bumalik sa nakaraan, hindi na pwedeng maging sila. Lumipas ang maraming taon. Pareho nang nagkaroon ng sariling buhay sina Jade at Riel. May kanya-kanyang pamilya, may bagong pag-ibig, may bagong simula. Ngunit may isang gabi, tila sinadya ng tadhana ang muling pagkikita nila sa isang art exhibit. Sa art exhibit, nasa gitna si Jade nakatingin sa isang painting ng lumang campus na puno ng alaala. Biglang may humarang sa tabi niya. Hindi siya nakatingin agad. Ngunit nang marinig ang pamilyar na boses, "Jade?" Napalingon siya. Doon siya tumigil sa paghinga. Si Riel mas matured, mas composed. Hawak ang kamay ng partner niya nakatayo sa harap niya. Hindi sila naglalakad patungo sa isa't isa. Tahimik lang, pero parehong alam nila kung bakit sila nandito. Tumayo lang sila sa gitna ng exhibit, nagmamasid sa isa't isa. Hindi nila kailangan magsalita. Isa lang ang naiintindihan ng puso nila. Narito ka pa rin. Kahit hindi para sa akin. Riel ang unang ngumiti. Ang tagal nating hindi nagkita. Halos bulong niya. "Oh," sagot ni Jade. Halatang may luha sa gilid ng mata. At kahit anong pilit, hindi na natin mababalik ang dati. Magkasabay silang tumingin sa painting. Parehong naalala ang college days, ang unang kilig. Ang unang away, ang unang pag-iyak. Ngunit sa mga matang iyon ngayon, wala nang pag-asa. May respeto, may pagmamahal, ngunit hindi na sila pwede. Sandaling humawak si Riel sa balikat ni Jade. Hindi mahaba, hindi malalim, ngunit sapat para maramdaman nila ulit ang dating koneksyon. Ngunit mabilis niya itong binitawan. "Magandang alaala, Jade. Salamat sa lahat." "Salamat din, Riel." Hindi na nila kailangan ng halik, hindi ng yakap. Sapat na ang sandaling iyon para malaman nilang mahal nila pa rin ang isa't isa. Ngunit sa maling panahon, magkahiwalay silang lumakad palabas ng exhibit. Magkaibang direksyon. May kanya-kanyang pamilya, may bagong simula, may bagong pagmamahal. Ngunit sa bawat hakbang dala nila ang alaala ng isa't isa, ang alaala ng pag-ibig na minsang dumating sa kanilang buhay at hindi na nila makakamtan.
May mga pag-ibig na hindi nabuo sa tamang panahon. May mga alaala na masakit ngunit kailangang dalhin. At may mga puso na kahit anong pilit, natututo sa sakit, natututo sa pagmamahal, at natututo na may mga taong minahal mo na hindi na pwede maging sayo.